Good evening. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Nandito po tayo sa ikalimang pagpapasalamat na tinatawag natin First Saturday of the month. Upang gawin natin ang kalooban ng Diyos. At sa mga oras na ito, meron tayong aralin. Yung binasa na kanina sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 12. Marahil ito po ay isang katanungan din sa atin. Sabi dito, at sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. Ipinanganak mula nung naging bulag na mula nung ipinanganak siya. At tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Siguro po, marami tayo ay tanongin natin yan. Kapag ang isang nakita natin na mula pa nang iluban siya ng magulang, bulag na siya, ang tanong dyan, sino yung may kasalanan? Yung tao mismong bulag o yung magulang? Kasi hindi natin alam, walang reason o dahilan, kaya siya nagulat. Ngayon, anong sagot ng ating dakilang Panginoon? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ngayon, paano natin masasabi na mahahayag ang gawa ng Diyos sa isang taong bulag? Sabi dito, kinakailangan natin gawin ang mga gawa niyong nagsubok sa atin samantalang araw. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Kumbaga, meron din palang purpose o layunin ang ating dakilang Panginoon kung bakit siya sinubok ng kanyang Ama. Na habang araw pa o samantalang araw pa, pwede niya pang gawin ang isang bagay na kakaiba sa mga pangyayari dito sa ibabaw ng sanlibutan. Hindi po ito challenge sa ating dakilang Panginoon, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi dito, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Totoo po, si Kristo ang ilaw ng sanlibutan. Sa Kanya tayo kumukuha ng tunay na liwanag. At itong napabanagan natin mga liwanag, sabi niya, artificial, dahil ito'y bunga lang ng kuryente, ng liwanag, na gawa ng tao. Pero karunungan pa rin ng Diyos ang nanguna sa mga isipan ng tao. Kung mapapansin po natin, ang liwanag, diyan umaasa ang mata ng tao para makakita ng kaliwanagan. Kasi pag pinatay mo yan, wala kang makikita. Ibig sabihin, refleksyon ng liwanag, kumukuha doon ang ating mata para makakita siya, para maging functional ang ating mga mata. Pero pag pinatay mo po yan, inot mo, bulag tayo. Wala tayong makikita. Ibig sabihin, kung walang liwanag, wala tayong paningin. Walang kwenta ang ating mga mata.
Kaya sabi nga ng ating nakilang Panginoon, siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang nagbibigay liwanag sa mga nabiring ng pag-iisip, sa mga nasa kadiliman mga mata. Buksan natin ang ating mga mata. Nandiyan ang ating nakilang Panginoon para magpadilat ng mga tumal. Ano po ang ginawa ng ating nakilang Panginoon? Nung sinabi niya na siya ang ilaw ng sanlibutan. Isang bagay na kung pag-aaralan natin, sabi nga ng iba, nakakadiri. Kasi maraming bagay lumabas sa bibig. Sabi dito, nang masabi niya na nito siya'y lumura sa lupa at pinapagputik ang durat at pinahiran ang mga mata niya ng putik. Kung i-imaginin po natin, mula pa ng isilang, bulag na, solusyon ba yung laway at putik para pagalingin ang bulag? Yan po ay simbolismo na kung saan sa Genesis, ang sabi, lalali natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Ang tao, kinuha sa alabok. Hindi naman kasi nakalitan dito kung putik pa yung hitsura niya, binasa niya ng putik para maging figurang tao. Kasi nakahiga siya eh. Ibig sabihin, yung kakulangan na sangkap ng isang bulag, nag-create ngayon ang ating dakilang Panginoon. Katulad ng paglikha ng tao. Pero, galing doon sa durat niya. Gumawa siya, hindi lang pampakit sa labas ng mata, kundi isang bagong mata. Katulad ng pagkakalikha nila noon na kasama niya pa ang Ama sa tao. Ibig sabihin, hindi yun ordinaryong putik, kundi lumalarangan yun ng paglalang. Wala pong kasalanan ng magulang. Di ang bulag man. Kundi, ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, yung kulang na sangkap na hindi functional na mata, gumawa ngayon ng ating dakilang Panginoon ng isang bagong mata sa pamamagitan ng alabok na ginawang putik gamit ang kanyang luha. At ipinahid ngayon sa kanyang mga mata. Hindi sinabing sa labas o sa loob, basta ipinahid. Ngayon, para maging functional yung mata, yung nilagay ngayon ng ating dakilang Panginoon ng putik, meron siyang tagubilin. Sabi niya, sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe, na kung niliwanagin ay sinugo. Siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakita. Kung mapapansin po natin, isang bulag, tinapalan ng putik, naghugas ng sa Siloe. Pero paano nakasunod ngayon yung bulag doon sa tangke ng Siloe, samantalang wala siyang nakikita. May kapal pa ang mata. Ibig sabihin, bagamat wala siyang nababanaagan, wala siyang nakikita, pero yung liwanag na sumasa kanya, yun ang nagturo sa kanya para puntahan niya yung angke. Obedience o pagsunod. Siguro naman, dito malalaman natin, tayo po mga tao, mas mabigat pa na ang problema ng bulag isa sa atin.
Minsan, minor lang yung problema natin. Ang susi lang naman, sumunod. Maghugas ka. Para ano? Ang paghuhugas ba yan para tanggalin yung putik? Kasi hindi naman sinabi kung ano yun, yung ginawa niya ba yung mata na bago, binalot ng putik, sa tinapal sa kanyang ano, sa kanyang mga mata. Tapos naghugas lang, pagbanlaw, malinis na, wala nang putik, tapos functional na yung mata. Ang tawag nga dyan sa interpretation yan, mystical. Kasi kapangyarihan ng Diyos ang Ebanghelyo. Kaya po, kung mapapansin natin, nakaka-encounter tayo niya ng bulak. Pero, wala pong kasalanan niya ng magulang. Ni yung tao ng mismong bulag. Kundi, ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa taong handang sumunod sa kanyang kalooban. Walang operasyon nangyari. Putik lang. Dahil dyan tayo galing lahat. Tinan niyo ang larawan. Wangis ng Diyos. Kaya, kung nung panahon ang pagkatalikha kay Adam, kaya rin ang ating dakilang tayo likhain bilang isang bagong tao ang sino mang lumalapit sa Kanya. Kasi po yung bulag lumapit sa Kanya. At nung sinubo niya pumunta sa tangki, sumunod pa. Kaya kung tayo lumalapit sa ating dakilang Panginoon at anumang mga habilin na ipinapasunod sa atin, kapag sinunod natin, napakaganda po ng magiging resulta. Kaya po, minsan, tayong mga tao, parang may pagkatubili o pagdadalawang isip. Ano kaya? Ipitpit kayo ito? Prayer lang naman yung binigay. Gagana kaya? Kung may pagdududa, sabi nga, kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na may pananampalataya. Huwag katulad ng yung pananampalataya na nahahapit sa dalawa. Kung may pagdadalawang isip na parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kabilaan. Kundi manampalataya tayo ng buo na papangyarihin ng Diyos. Sabi nga sa Marcos 11:24, at sa inyong mga dinadalangin at hinihingi, magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakampi. Kaya ano man po mga kahilingan natin, kapag nilalapitan natin ng pananampalataya, sabi doon, magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. Tinanggap na. Tapos na. Past tense. Proseso po yun. At sa inyong mga idinadalangin, present, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. Past tense. At ipagtatanong. Ibig sabihin, bago papangyarihin ng Diyos, lalapitan muna natin ng panalangin. Yun po yung nag-iisang taglay ng bulag. Yung pananampalataya kay Kristo na hanggang niyang isuko ang kanyang sarili. Kahit anong itapal sa kanyang mukha, basta ang purpose, makakita lang siya. Kaya po, so doon sa paglagay ng solusyon ng ating dakilang Panginoon doon sa problema ng bulag. Dito po, lumalabas ang pagiging creator o si Kristo ay lumalarawan sa isa sa naglalang. Kaya na naibigay yung kapirasong bahagi ng pangangailangan ng isang bulag. Kasi hindi naman sinabi dalawang mata basta bulag. Ano po nangyari dito?
gumawa na ng kabutihan ng ating dakilang Panginoon, meron ng mga usyusero. Ang mga kapitbahay nga at ang mga nakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi, nagsabi, hindi ba nga ito ang nauupo at nagpapalimos? Saan kaya kayo doon? Sa isang taong bulag na humihingi ng solusyon o doon sa mga kapitbahay na walang ibang gagawin manlibang? Maganda na nga yung naging resulta sa bulag, nilibak pa ng mga kapitbahay. Ibig sabihin, noon pala, mayroon na rin usyusero, yung marites. Kasi, dapat sana magpasalamat sa Diyos dahil nakakita na siya. Pero anong nangyari? Nagkaroon pa sila ng masamang intensyon. Di ba bulag ka? Bakit ka lang nakakita? Sabi ng bulag, sinabi ng iba, siya nga, sinabi ng iba, hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. Inamin niya mismo kasi talaga yung dating bulag na pulubi, na nagpapalimos, nung masumpungan niya si Kristo, nakakita na siya. Pinakamayan niya po. Pero hindi talaga nawawala ang mga tao sa paligid ng ginagawa ng kabutihan ng Diyos. Sa kanya ngay, kanilang sinabi, paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? Siyempre, magtatanong, dahil imposible. Bulag, nakakita. Ngayon, ano ang sagot? Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahira ng aking mga mata at sinabi sa akin, humayo ka sa siluwi at maghugas ka, kahit ako'y humayo at maghugas at ako'y tumanggap ng paningin. Kung ano yung pangyayari na tunay na naranasan ng bulag, yun din ang paliwanag niya doon sa mga usyusero. Kasi wala naman na bago. Yun talaga yung totoong nangyari. Nag-meet sila ng ating dakilang Panginoon. Nasumpungan niya lang yan. Pero paano nasumpungan ng bulag si Kristo samantalang hindi niya naman nakita? Siguro sa kanyang pandama at sa kanyang pakiramdam. Na alam niya may gagawin ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon Hesus Kristo. Kaya, yung paliwanag niya, ayon sa tunay na kwento, hindi po naging satisfied yung mga taong nakapaligid sa kanya. Ang sabi pa, sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sinabi niya, hindi ko nalalaman. Bakit nila hinahanap ang ating dakilang Panginoon? Para rin ba kahabagan sila? Makakita rin sila? Masolve din ang kanyang mga problema? O para imbestigahan lang ang ating dakilang Panginoon? Sa totoong buhay po, nakaka-encounter tayo ng bulag. Nakaka-encounter tayo ng kabutihan ng Diyos na ginagawa sa mga ulubi, sa mga nangangailangan. Kung dito, maraming ususiro, kahit tayo man, wala po tayong karapatan questioning ang kakayahan ng Diyos. Ang magagawa na lang natin, ipagpasalamat anumang bagay na kabutihan ginawa ng Diyos. Sapagkat, sabi niya, kung ang langit, trono ng Diyos, ang lupa, tungtungan ng kanyang mga paa, ano kaya ang diferensya ng tao sa kalagayan ng Diyos? Kasi tungtungan ng paa. Tapos tayo, para lang tayong mga buhangin sa dagat. Kaliliit para tanongin natin ang Diyos, bakit mo ginawa yan sa bulan? Kaya, dapat mabuksan ang ating mga kaisipan. Palagi natin iisipin. Lahat ng kabutihan ginawa ng Diyos sa atin, ipagpasalamat natin sa Kanya.
Dahil, bagamat sa isip natin, wala nang chance. Wala nang magiging mabuting idudulot o resulta. Pero, kapag lumapit tayo sa Kanya, wala pong imposible sa Diyos. Ang lahat ay may pangyayari. Kaya rin yan ibigay kahit sa panahon na yun ang kahilingan natin sa Kanya. Magsunod lang tayo at magtiwala sa Kanya. Kasi po, hindi nawala yung tiwala ng bulag sa ating dating Panginoon. Kahit hindi niya nakikita yung distansya, layo ng tangke ng Siloe, sinunod niya pa rin. Yun po yung proseso na tayo'y magtatanggap ng isang magandang resulta sa ating buhay sa oras na isuko natin ang ating mga sarili sa ating dating Panginoon. Siguro po hanggang dito na lang ang message nating pahayag ng gabi. Salamat at mapagpalang dali sa baba sa